Malinaw po, hindi po hayaan ang ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi mapanagot ang previous administration, lalo na po ang mga Duterte. At makikita po ninyo, sunod-sunod na bibitawan ng administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang Sword of Damocles. Una po, yung impeachment case na pinirmahan mga kababayan ng 250 o na 215. Pero dumagdag pa po. Sabi 250 congressmen na po. Itong 250 congressmen na to mga kababayan, sisiguraduhin nila na ang mga kandidato ng PDP Laban ay hindi mananalo. Bawat distrito sa buong bansa, siguradong may instruction na po at ng kakampi ng ating Pangulo na ikampanya na never iboto ang mga kandidato ng PDP Laban. Nasabi ng ating Pangulo kung saan daw niya lang pinulot. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Binitawan na po mga kababayan yung another sword of Damocles laban kay Sara Duterte ng ating mga authorities. Sabi ko sa inyo, sunod-sunod po ito. Una yung impeachment na pinirmahan po ng almost 250 congressmen and immediately ipinasa sa Senado. Then ngayon mga kababayan, another sword of Damocles binitawan ng administrasyon ng ating Pangulong Bongbong. Talaga pong ipipindaw na po ang mga Duterte. Ito na po yung balita, NBI files criminal cases versus BP Duterte for threatening Marcos. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ito na yung paniningil. Kaya yung sinasabi po ni Pantaleon Alvarez na pag natanggal daw si Sara Duterte, ma-impeach, na-impeach na nga pala, ma-convict po at matanggal bilang Vice Presidente, ang tatakbong Pangulo sa 2028, si Digong. Malabo po siguro na mangyari. Baka nga po, pati yung kanyang pagtakbo bilang mayor ng Davao, baka hindi na matuloy. Ako po, ang tingin ko, tutuldukan na po ang politika ng mga Duterte. Paano niya, Mr. Maravillas? Ano ang pwedeng mangyari? Yung sunod po na Sword of Damocles na nakaumang po kay Digong naman po, una muna kay Sara Duterte. Ang susunod sa tingin ko po, yung Interpol, yung statement po ni Executive Secretary Lucas Bersamin saka ni DOJ Secretary Boying Rimulya na makikipag-cooperate sila sa Interpol. Akahulugan po yun. Yung pinalabas na statement noong 2 weeks ago. Yan po, Philippines will respond favorably to Interpol arrest request. The Philippines will respond favorably or positively to a possible request from the Interpol to arrest personalities facing trial before the International Criminal Court or ICC for the deaths of thousands in the so-called war on drugs of former President Rodrigo Duterte. Di ba malinaw po, mga kababayan? Kaya sabi ko sa inyo, shock and awe ang mangyayari po sa mga Duterte. And in fact, it is now happening now. Ang iniintay lang po yung tamang tiyempo. Kasi sabi nga natin, kahit dito sa impeachment po, timing is everything. Tingnan ninyo mga kababayan. O ngayong araw na to, ang breaking news, ang pag-file ng NBI ng criminal cases laban po kay Sara Duterte dahil sa pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. You see, another sword of Damocles. Binitawan na po ngayong araw, a day after sumipa yung kampanya mga kababayan para sa national and local elections, kung saan yung ating Pangulong Bongbong Marcos nagpakawala po ng mga matitinding banat laban sa mga Duterte, lalo na po kay Digong. Makaulugan po yung banat ng ating Pangulo doon sa kick-off rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sabi ng ating Pangulo, babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan?
Nais ba nating bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan? Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpapatakbo. Malina po, hindi po ayaan ang ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi mapanagot ang previous administration, lalo na po ang mga Duterte. At makikita po ninyo, sunod-sunod na bibitawan ng administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang Sword of Damocles. Una po, yung impeachment case na pinirmahan mga kababayan ng 250 o na 215. Pero dumagdag pa po. Sabi 250 congressmen na po. Itong 250 congressmen na to mga kababayan, sisiguraduhin nila na ang mga kandidato ng PDP Laban ay hindi mananalo. Bawat distrito sa buong bansa, siguradong may instruction na po at ng kakampi ng ating Pangulo na ikampanya na never iboto ang mga kandidato ng PDP Laban. Nasabi ng ating Pangulo kung saan daw niya lang pinulot na para mga kababayan daw na utusan lang na bumili ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Yan yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan na niya 12-0 natin. Yun ang sabi ng ating Pangulo doon sa kick-off rally. At itong statement na to ng ating Pangulo, makahulugan, punong-puno ng kahulugan mga kababayan. So nakita ninyo, after the kick-off rally, comes now the filing of criminal charges laban kay Sara Duterte. Yan sabi rito sa report ng Inquirer. The National Bureau of Investigation has filed before the Department of Justice criminal cases against Vice President Sara Duterte for saying during a live stream press conference that in case she would be killed, she had already hired someone to kill President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, and House Speaker Martin Romualdez. Ang akala mga kababayan ni Sara Duterte, yung hindi niya pagdalo sa pagsubpena sa kanya, malulusutan niya ang mga ginawa niyang pagbabanta. Hindi magpa-file ng kaso sa kanya kasi hindi man siya, inignore niya yung subpena. Repeatedly ignored. Pinatawag siya ni NBI Director Jaime Santiago kung ano-anong palusot na ginawa ni Sara Duterte. Ito na ngayon, finalan na siya ng diretso sa DOJ. Sabi rito sa balita, NBI Director Jaime Santiago said cases for inciting to sedition and grave threats were filed. Ngayong araw na to, we filed inciting to sedition and grave threats. The DOJ will weigh on these complaints whether both cases will be filed in court or just one case or they will be dismissed, sabi po ni Santiago. Santiago did not give other details as to the pieces of evidence that led them to make such a recommendation. Meanwhile, Chief State Prosecutor Richard Anthony Fadulion said the National Prosecution Service would be evaluating the complaint. It will again be evaluated to determine if the evidence is complete. If it is, then that is the only time it can be referred for preliminary investigation. Pending the results of the evaluation, we cannot say anything more for now in order not to preempt the results and prejudice the rights of any party, sabi po ni Fadulion. Duterte failed to appear before the NBI last year to give a statement about her Zoom press conference that was aired on various social media platforms. Instead, her lawyer delivered a letter to NBI Director Jaime Santiago stating her denial. O ngayon, diretso na siyang tinailan kahit deny na yung deny. Tulad ng denial niya mga kababayan doon sa kanyang press con sa impeachment case na final sa kanya. Yung first article ng impeachment tungkol din po sa pagbabanta. Hindi man niya ako nagbanta. Sila man niya lang ang nagsabi niyan, sabi ni Sara. Pakinggan nga natin mga kababayan kung hindi nagbanta. Napapatayin si PBBM, Lisa Marcos, tapos si Martin Romualdez. Huwag kang mag-alala, ma'am.
sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Malinaw ang nagbigay ng ebidensya, mga kababayan. Siya mismo. Ngayon, pakinggan natin yung pa-presscon ni Director Santiago ng NBI. Ito yung presscon, mga kababayan ni Director Santiago. Pagkaka-threaten niya sa Pangulo, no, na-incite yung kanyang mga followers, yung mga ibang tao, na para bang gusto na nilang mag-alsa. No? Ganun po yun. So that one statement lang talaga? Yes, oo. Pero yung threat niya ay nalathala naman eh. Sinabi niya, no joke, 2 beses pa. Ina-evaluate na po ng NBI yung video ni Sara. Authentic daw. Authentic man talaga po. Buong mundo ang nakapanood, mga kababayan. O ngayon, nag-react na po dito si Sara Duterte. Napakaigsi ng kanyang reaction. Yan sabi diyan. BP Duterte on NBI's filing of cases of sedition, grave threat, as expected niya. So talagang inaasahan niya, mga kababayan. At malamang inaasahan na rin niya na mahirap ito, mga kababayan, na kaso na kanyang kinakarap na malusutan. Siya mismo yung nagbigay ng ebidensya. Parang yung paggastos niya, mga kababayan, ng confidential funds sa investigasyon ng Congress. Siya yung nagbigay ng ebidensya sa House ng mga fictitious acknowledgement receipts. You see? So yan po ang pangalawang sword of Damocles. Binitawan na po through the National Bureau of Investigation laban kay Sara Duterte. So dalawang sword of Damocles na po. Una yung impeachment, pangalawa po criminal charges. Ngayon, nagsalita si Pantaleon Alvarez. Pag natanggal daw at na-disqualify na tumakbo, convict si Sara sa impeachment po, patatakboy nila si Digong. Sabi natin kanina, malamang malabo na. Baka bitawan ang susunod na sword of Damocles laban na kay Digong. At pati yung kanyang pagkandidato as mayor ng Davao City hindi na matuloy. Nakaabang po yung ICC. Malinaw po yung naging statement last month ni Lucas Bersamin, Executive Secretary. Yan po. The Philippines will respond favorably or positively to possible requests from the Interpol to arrest personalities facing trial before the International Criminal Court. Sabi ni Bersamin, ganito yung sa ICC. We have withdrawn from the ICC membership from the ICC, and that withdrawal is now already in effect. But we have been very clear in our statements regarding this. If the ICC makes a move, encourages the move through the Interpol, and the Interpol makes the request to us for the arrest or delivery of the custody of persons subject to ICC jurisdiction, we will respond favorably or positively to the Interpol request because we are also benefiting from the Interpol. In other cases, sabi po ni Bersamin's statement came after Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said in an interview with Reuters that the Marcos administration would sit down with the ICC and discuss certain areas of cooperation in latter's investigation on thousands of killings in the Duterte drug war. Isa mga akusado po sa ICC, kasama doon si Sara, si Bato, pagkatapos si Bongo. Malamang maubo sila, mga kababayan. At itong mga pagbabanta ng kampo ng mga Duterte, ni Duterte mismo po, sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, alangan man po palalampasin ito ng ating Pangulo at hayaan na sila po makabalik pa,
malamang pati sa local position po bilang mayor, pag binitawan na po itong pinakang ultimate na sword of Damocles, ito na po ang tutuldok sa lahat ng pangarap sa politika ng mga Duterte. Ano tingin po ninyo sa aking mga analysis, mga kababayan? Truthful po ba siya? Yung ating Pangulo po, hindi masyado lang nagpapahalata. Pero tama po, mga kababayan, yung sabi ng isang Marcos loyalist na si Brother Benji Contreras. Masyadong in-underestimate ng mga Duterte ang pwedeng gawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi mabait. Sabi ni Brother Benji Contreras, si Pangulong Bongbong Marcos ay isang scout ranger. Hinasa bilang isang jungle fighter. Never underestimate him. He knows when to fire back and hit the enemy hard. Yan po ang ating Pangulo. In-underestimate ninyo. Magaling pong fighter yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Isa siyang sundalo. Alangan pauuna sa inyo. Di ba? At aware din ang ating Pangulo na pag nakabalik yung mga Duterte, bubultahan sila. Kaya malamang hindi ayaan ng ating Pangulong Bongbong na makabalik sila sa poder. As the President is very much aware na pwede talaga siyang bultahan. Tulad ng sinabi po ng isang abogado, yung sinir ko sa inyong kwento sa abogado.ph.com.ph, abogado.com.ph. Marcos warned of Duterte's revenge if he fails to oust BP Sara. Sabi ni Attorney Dino De Leon, President Ferdinand Marcos Jr. should use his political clout to ensure that Vice President Sara Duterte is removed from office and the Dutertes are criminally prosecuted. Otherwise, they could stage a comeback and take revenge, according to lawyer Dino De Leon. De Leon said, the return to power of U.S. President Donald Trump, who was impeached twice but not convicted, should serve as a cautionary tale. Sabi po niya, let this serve as a warning to President Marcos and his administration. If you do not wield your political power and clout hard enough to ensure the removal of Sara in the criminal prosecution of the Dutertes, it will just be a matter of time before they come back to power. He noted that this was similar to how the Marcoses returned to power despite the ouster of the late dictator Ferdinand Marcos Sr. since none of his family members were imprisoned or barred from public office. Should the Dutertes return to power, he expects them to be more vindictive than anyone. They would surely go after all of the Marcoses and the opposition, lest you want them to come back with full vengeance. Convict Sara jail Rodrigo in all his cohorts, ensure the end of the Duterte family, even in Davao, and lock them all up in jail. Lawyer Wilfredo Garrido shared a similar sentiment as he suggested that Marcos rally his supporters to help ensure the victory of candidates who are opposed to the Dutertes. They will get rid of Sara as their first act and serve the interest of the nation their entire term, sabi po ni Garrido. Pag nagkamali ka niya sa soksok, sabi rito, play your cards wrong and your father's asses will end up in the West Philippine Sea. And God forbid, you take his place at the libingan ng mga bayani. Yun man talaga po, mga kababayan, ang posibleng mangyari. Kaya siguro yung ating Pangulong Bongbong Marcos bigla pong naging tigre habang nagsasalita po doon sa kick-off rally ng alyansa ng bagong Pilipinas. Tumapang po ng todo. Matindi yung mga binitawang mga salita po. Yan po yung ating Pangulo. Talagang pinakita na niya yung kanyang pangil. Tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhan. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay.
Direct attack mga kababayan yung mga binitawang salitang yon laban sa war on drugs ni Digong. Dinurog ng todo ng ating Pangulo, si dating Pangulong Digong. Yan ba? Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta si Kibuloy na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Matindi po. Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan? Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, makakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at naayaw balikan. Ito po ang aming ipinagmamalaki. Ito po ang ating mga kandidato para ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito po ang hinaharap namin sa inyo, ang pinakamagagaling na Pilipino, pinakamasipag na nagsiservisyo publiko, at ang buong buhay nila ay itinaya nila hindi lamang para sa kapakanan ng kanilang mga sarili, kung hindi po para sa inyo, para sa taong bayan, para sa Pilipino, at para sa Pilipinas. Kaya, sa darating na Mayo po, huwag nyo na pong tignan ang mga ibang mga pangalan. I-shade nyo na po lahat po itong nandito na nasa harap ninyo at gawing nating 12-0 ang ating resulta sa Senado. Nang sa ganon, matitiyak natin ang kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. Mabuhay ang alyansa! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Mabuhay tayong lahat! Maraming salam, Diyos Check. Di na kada kayo aming Kaya si Jaime po, nagbalik loob na. Di ba, mga kababayan? Nagpakop-kop muli sa bagong alyansa ng Pilipinas. Kasi sinusuka na siya dun sa kampo ng mga Duterte. Hindi man siya ibubuto ng mga DDS. At yung mga DDS, 500,000 lang po sila. Pag namangka siya sa 2 ilog, mga kababayan, patuloy siyang mamamangka sa 2 ilog, malamang talo si Jaime. Ngayon, may pag-asa siya. Baka mahilot pa yung mga nagtampo na mga Marcos supporters. Iboto pa rin siya bilang senador kasi nagbalik loob sa ating Pangulo. Ano kayo ngayon? Kaya asahan natin, mga kababayan, with this statement na napaka makaulugan yung statement, mga binitawang salita, matatapang,
matatalim na mga pananalita ng ating Pangulong Bongbong banat sa Duterte po, malamang sunod-sunod na po na bitawan ang Sword of Damocles. At ang susunod na Sword of Damocles yung ICC na po. Turo Interpol. Ngayon, impeachment kay Sara Duterte. Then ang sumunod, kaso kriminal, inciting to sedition, grave threat, final ng NBI sa DOJ, laban kay Sara Duterte, malamang sa malamang ang susunod po, Interpol, laban sa kanilang lahat, yung ICC na po. Inubos kasi nila yung pasensya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Lahat ito kagagawan man lang po nila. Yung kasong impeachment, yung articles of impeachment po, lahat ito gawain ni Sara. Pati yung pagbanta. Wala man sana siyang kaso. Kayo ni Tim, ganun din po si Digong. Tahimik na sana yung ICC issue. Kung hindi siya, mga kababayan, nagmamadali na iupo si Sara Duterte. Kaya lahat ng ito mga kababayan, totoo lang, kasalanan ng mga Duterte. Malinaw po, kayo ni Tim, inaway-away nila. Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.